Sa nakaraang video natin ay natapos tayo nang bumalik si Elder Kung Zing sa mansion ng Song family. Dahil naman sa hindi ito dumaan sa mismong pintuan kaya naman nakaranas ang old man ng pangbubugbog sa dalawang pinuno ng Shadow Guard na si Agent at Aga. Bukod dito ay hiniling ng pinuno ng pamilya Kung na maging tuta na lamang ng ating bida na si Song Yun Siang. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, hindi pa ganoon katagal matapos ang pigang na ginanap sa mansyon ng ating bida. Habang naglalayag ang flying boat ng pamilya Kung upang umuwi na sa kanilang tahanan. Si Elder Kung Zing ay nababalisa sa mga oras na ito. At sa ginagawa niyang ito habang nakasimangot ay napansin na rin ng kanyang anak na si Ginoong Fan kaya sinabihan niya ito na ama bakit tila ikaw ay nababagabag. Hindi ba't ligtas naman tayo na nakaalis sa mansyon ng Song? Ayon naman kay Elder Kung Zing na masyado akong mapagmataas kanina. Hindi ko inakala na ang pamilya ng Song ay magiging napakalakas, at ang ipinamalas na performance ni Song Yun Siang sa patio ay nabibilang sa heavenly stage. Naikinabigla ni Ginoong Fan, matapos niya na marinig sa kanyang ama na ang ginawa ng ating bida ay kabilang sa heaven stage. At habang nagigimbal sa inihayag ng kanyang ama ay muli nagsalita ang old man na natatakot ako na ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa pamilya ng Song ay mali. Ayon sa kaalaman ni Elder Kung Zing, nang biglang namatay ang dating emperador, ang patriarch, ang imperial tutor na si Zhang, ay nagsimula ng pagpili ng imperial sa pamamagitan ng 8 general, Chando, Tiandou cities ang 4 na naghaharing angkan. Sila ay nakipaglaban sa Imperial Mausoleum at nasugatan ng masama. Sa 8 general, ang mga pamilyang Song at Zhang ay parehong nawala ang kanilang mga saint stage. Ang 4 Imperial Princess ay namatay sa labanan na iyon. Nang maglaon ito ay ang hari ng Zhenbei na nakinabang sa pamamagitan ng pagiging aming kasalukuyang emperador. Nabigo ang pamilyang Zhang sa usurping power at na-wipe out. At ang pamilya ng Song ay pinilit na tumakas sa border town dahil sa sinasabi na sila ang pumatay ng mga miyembro ng royal family. Bukod dito narinig ko na ang Empress Dowager ay may kasama ang Emperor at malubhang relasyon na bumabagsak. Ibig sabihin, may isa pang posibilidad. Mula sa simula ang pag-urong ng pamilya ay umatras ng in advance, na ang pagtatago sa isang border town lamang ay upang maiiwasan ang kanilang oras upang makakuha ng kapangyarihan. Kung ang matandang lalaki ng pamilya ng Song ay hindi talaga namatay, pagkatapos, kasama si Song Yun Siang. At sa mga inihayag ng old man ay bakas na bakas sa pagmumukha ni City Lord Fan ang pagkabigla. At pagkatapos naglakad si Elder Kung Zing sa bakana ng labasan sa barko at pagkatapos sinabi niya na sa buhay ng isang tao, ang mga pinakakritikal na desisyon ay lilito lamang ng ilang beses, wala ng paraan, at sabay tumalon si Elder Kung Zing habang bumabagsak ay sinabi niya na kailangan daw niyang bumalik. Bagaman sinikap ni Ginoong Fan na sabihan ng kanyang ama na huwag magpabigla-bigla. Gayunpaman ay wala na rin itong nagawa dahil sa mga oras na ito ay desidido na ang old man na bumalik sa Song Mansion. At habang bumabalik si Elder Kung sa mansyon ng ating bida, kasabay nito, sa kabilang linya, ang pinakamarangyang lugar ng Yungan City para sa libangan at kainan. At mula rito sa Yungan Restaurant. Sa lugar na ito ay kasalukuyan naririto ang second uncle ni Yun Siang na si Song Bo, gayong nagaganap ang pakikipag-meeting niya sa Zhang family para sa napagkasundoan nilang collaboration. Kasabay ng kanilang meeting bilang pagdiriwang ang dalawa ay nag-iinuman. Pagkatapos nilang mag-toast ay sabay din uminom. Ang dalawa, ito si Zhang Deigi ang newly rising second young master ng pamilyang Zhang sa Zhongzhou. Na matapos matikman ang unang tagay na sambit niya na malubhang pagsisimula, pagkatapos ay isang banayad at matikas na aftertaste, tunay na pagpapakilos ng kaluluwa. Ito ay mahusay na alak na ganap na kamangha-mangha. Ito naman si Song Bo, ang pangalawang anak ng pamilya ng Song, na responsable sa pamamahala ng Song family business. At ito ang literal na playboy, gayong napakarami nitong anak at asawa. Ang cultivation level nito ay nasa earth stage. Papuri niya na sinasabi kay Deigi na mabuti. Magaling kang uminom. At dagdag pa niya na tunay na kilalang batang bayani ka sa Zhongzhou. Tumugon naman si Zhang Deigi na Ginoong Song, pinupuri mo naman ako ng labis. Ako ay isang diretsyo na tao lamang hindi ko lang kayang makita ang mga tao na gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang maapi ang iba pa. At sa kasamaang palad medyo mahina ako. Binago naman ni Zhang Deigi ang kanilang usapan,
Inihayag niya kay Songbo na ang alak na kanilang iniinom ay sinasabi nitong natatangi. At natanong niya na kung saan ito maaaring mabili, gayong nais niyang mag-uwi ng alak na ito dahil sa nais daw niya na gawing itong pay-respect sa kanyang lolo. Sa kahilingan na ito ni Zhang Deigi ay napatawa si Songbo, at sinabi ni Songbo na baka ma-disappoint kita sa bagay na ito. Ang alak na ito ay tinatawag na From Heaven, at mula sa kung kailan pinatatakbo ng pamilya ng Song ang isang brewery sa Chando, bukod dito ang proseso ng paggawa ng serbesa ay matagal na nawala, mayroon lamang itong kaunting naiwan. Sa kabila nito ay ipinakita ang larawan ng magulang ni Song Yun-siang na marahil ay sila ang natatanging nakagagawa ng alak na ito. Sabay sinabi ni Mr. Bo na sa katunayan, nagdala lamang ako ng isang pitchel pagpunta ko sa bayani. Matapos masambit iyon ni Mr. Song ay agad iniutos ni Zhang Deigi sa kanyang bodyguard na punan ang baso para makipag-toast kay Songbo. Kasabay nito ay inalok niya si Mr. Bo ng bottoms up. Matapos malagyan ng kanyang bodyguard ang baso ng alak at sinabi niya na pangalawang master, iginagalang kita para sa tasa na ito, gagawin ko ang gusto mo. Bilang pagpapakitang gilas ay uminom ng sunod-sunod si Zhang Deigi. Sa ginagawa nito ay bahagyang norduhan sa kanya si Mr. Song. Gayunpaman mas mainam na magdahan-dahan Mr. Zhang. Sambit ni Songbo na nasasakta ng puso sa ginagawang ito ni Zhang Deigi. Bago makainom si Songbo ay bigla naman lumapit sa kanya ang isa sa kasama nito. Sabay iniulat sa kanya na Master, nagpadala si Madam ng text na humihiling sa iyo na magmadali ka nang umuwi. Maging ang isa nitong asawa ay humihiling din na umuwi na gayong sinasabi ng kanyang alagad na nagpadala rin si Lord Zhao ng isang katulad na text, at mayroon daw siyang isang bagay na nais niyang talakayin sa iyo. Tila nakakutob si Zhang Deigi dahil sa sinabihan niya si Songbo na Ginoong Song, kung mayroon kang mahahalagang bagay na dapat mong puntahan. Gayong more or less tapos na rin naman tayo sa ating pag-uusap. Dumita muna ako at iinom ng mag-isa ganun pa man huwag ka nang mag-alala sa akin. At sa inihayag na ito ni Zhang Deigi ay lubos ang pasasalamat ni Mr. Song sa pagiging maunawain ni Zhang Deigi, at binanggit ni Songbo na may family dinner siya na dapat ay puntahan. Sabay pinaalalahan na niya si Zhang Deigi na maghinay-hinay sa pag-inom gayong ang alak na ito ay may ilang mga side effect. Ngunit sa kabila ng paalala sa kanya ni Mr. Song itong si Zhang Deigi na animoy may tama na ng alak dahil sa hiniblot pa nito ang lalagyan ng alak sabay sambit niya na huwag kang mag-alala Mr. Song, iinuman ko ito ng dahan-dahan. At ipinagpatuloy ni Zhang Deigi ang kanyang pag-inom ng solo. Habang si Songbo ay umalis na kasama nito si Zhang Chao, ang assistant to the president ng Moshui Group. At itong babae naman ay si Mei Dai, ang mercenary mula sa Taihe at ito ang bodyguard ni Songbo. At nang nasa hallway na ang tatlo ay iniutos niya kay Mei Dai, na sa mga araw na ito ay magsagawa ka ng maingat na pagsisiyasat, at lihim na protektahan ang kaligtasan ng pangalawang young master ng pamilya Zhang sa mga shadow guard. Ang aking panganay na kapatid ay maaaring makahanap ng isang taong aatake sa loob ng saklaw ng impluensya ng aming pamilyang Song. Roger that, tugon ni Mei Dai at nauna na din umalis ang bodyguard ni Songbo. At nang ang dalawa na lamang sila ni Chao, natanong naman niya rito na ano ang nangyayari sa bahay hindi pa ba tapos ang hapunan ng pamilya para kay Yun-siang. Di naman matiyak ni Chao kung tapos na ba o hindi pa gayon pa man hinihayag niya na nagpadala si Madam ng isang mensahe na si Yunro ay hinamon ng duel si Song Yun-siang. Oh, at pagkatapos ano ang nangyari tanong ni Songbo. Isang mapaminsalang kabiguan tugon ni Chao. Si Madam, ay humihiling na bumalik ka na at pag-usapan ito. Hindi naman makapaniwala si Songbo na nagawang taluhin si Yunro ni Yun-siang sinabi rin niya ang walang silbi na piraso ng, ngunit hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin bagkos ay sinabi na lamang niya na kung natalo na ano pa ang dapat pag-usapan. May hiling si Madam tugon ni Chao, na dapat daw tayong pumunta sa silangang patio upang mag-apologize kay Yun-siang at humingi ng kapatawaran. Sigurado ka bang iyon ang sinabi niya? Tanong ni Songbo na di mabatid ang mga nangyayari. Gayunpaman ay pinagtibay ni Chao na ang kanyang mga iniulat ay base lamang sa mga text na mula sa mga asawa ni Songbo. Napansin naman ni Songbo na kung pagbabasehan ang pag-uugali ng kanyang asawa tila ay may kakaibang nangyayari. Maaari ba itong si Song Yun-siang ay nakakuha ng ilang mahusay na pagkakataon nang bumalik siya sa oras na ito? Kung gayon halika na at bumalik na tayo. At nang ang dalawa ay nasa likuran na ng restaurant,
nagsalita muli si Songbo na si Yeonro ang kanyang paraan ay masyadong mapusok, at masyadong straightforward. At pagkatapos, hinawakan niya sa balikat si Chow sabay sinabi niya na kung siya ay maaaring maging kalahati ng husay mo, baka mapabilib na ako. Matapos naman masambit iyon ni Songbo ay humakbang paurong si Chow gayong hindi daw siya karapat-dapat sa mga ganoong papuri kaya't natigil si Bo sa naging reaksyon na yun ni Chow. Wala naman ibang tao dito, tugon ni Songbo, hindi mo kailangan maging ganyan, mula ngayon matuto sa tabi ko at mag-iisip ako ng isang paraan upang hayaan kang bumalik sa pamilya ng Song at kilalanin. Ayon naman kay Chow, lumilikha lang ako ng mga bagay na mahirap para sa iyo. Ako at ang aking mga kapatid ay nais lamang matupad ang huling hangarin ng aming ina, bukod dito ay wala na. At napabuntong hininga naman si Songbo gayong inaakala nito na ang naging pagpapasya ng Song family ay mali. At pagkatapos ay nagyaya na itong umalis. At sa kabilang banda naman dumako naman tayo sa lugar ng wall ng Southern Wasteland, isa itong borderline ng magkakaibang bansa. Yungan City, Southeast, wall ng Southern Wasteland Iron Wall Garrison Station. At sa lugar naman na ito ay makikita ang ilang nagsasanay na mga sundalo, at ang gusali na ito ay ang Iron Wall Garrison Battalion Commander-in-Chief. Mula sa pintuan ay may isang sundalo na dumating ngunit gayon pa man hindi mo na ito pinahintulutan ng makapasok gayong kinakailangan muna daw ipagbigay alam sa kanilang commander. Agad rin naman iniulat sa kanilang Commander-in-Chief na ang Second Lieutenant Zhang Mo ay dumating. Dahil naman sa pagka-busy ng Commander-in-Chief sa pagtingin nito sa video ng Heavenly Rank Monster na lumabas kamakailan sa disyerto kaya't natagalan ito makatugon. Sa mga ilang sandali pa ay nagsalita na rin ito na papasukin na ang kanyang panauhin. Ito si Song Qing, ang pinakamatandang tiyuhin ni Song Yun Siang, Chandok Kingdom Nanzhou Iron Wall Garrison Commander-in-Chief, at Commander ng Southern Wasteland Joint Defense. Sa isang gilid naman ay makikita ang kanyang personal chef na naghahanda ng pagkain mula sa kanilang pinuno na si Song Qing. Sir, pangalawang kanang komandante na si Zhang Mo, pag-uulat. Sambit ng karerating lamang na panauhin, at inihayag din niya na mula sa seksyon ni Zishui ng Joint Defense Line, si General Liu ng Zishui ay nakipag-ugnay lamang sa amin na ipaalam sa amin na magpadala sila ng ilang mga team sa Southern Wasteland. Gayong may susubukan daw silang bagong mass-produced Star General in battle, ang kanilang ruta ay sa pamamagitan ng aming base, hinihiling nila ang pag-aproba. At ang chef ay kinuha na ang liham na hawak ni Second Commander Zhang Mo at pagkatapos ay iniabot na niya sa kanilang pinuno na si Song Qing. Base sa nilalaman ng liham ay may 20 katao, ang 12 rito ay mga sundalo at ang 8 naman ay mga researcher, alinsunod sa mga regulation inihayag ni Song Qing na ito ay aprobado. Kasabay nito ay isiningit ng personal chef ang kanyang niluto tapos ay sinabi niya sa kanilang commander na kainin na ito habang mainit. Gayong naaprobahan na ang mga researcher na magsasagawa ng test ay nagpaalam na rin si Commander Zhang Mo. Bago umalis, ay nagbigay ng order si Song Qing na bumuo ng 2 team na susubaybay sa kanila, at tandaan, ito ay gawin ng palihim. Roger that, tugon ng pangalawang tinyente, at sinabi rin niya na sir huwag kang mag-alala, alam ko na ang bagay na ito. Kung ganun sige na umalis ka na, sambit ni Song Qing. At nang nakalabas na si 2nd Battalion Officer kasabay nito ay natanong ng chef si Song Qing na sir, bakit ang mga babae mula sa Zishui ay magtutungo pa sa ating teritoryo para lang subukan ng kanilang bagong likhang makina? Hindi ba sila natatakot na mag-leak ang impormasyon sa atin ang tungkol sa bago nilang makina? Ayon kay Song Qing, sa pagitan ng mga relasyon sa allied country maaaring maging maselan. At upang magkaroon ng pantay na pagtrato at mahusay na relasyon, mahalaga na makita ng iba ang iyong kakayahan. Ibig sabihin pinapayagan nila tayo na makita ito ng may ganoong layunin, tanong ng chef. Ngunit hindi na tumugon si Song Qing, bagkus ay sinabi na lamang niya na ang lugaw ay mainit. At iniutos din niya na kumuha ng adobo na may mustasang gulay. At ang kaganapan naman ay bumalik muli sa Song Mansion, na kung saan ay kasalukuyan inihahayag ni Elder Kung Zing kay Yun Siang na naging bulag daw siya dati. Ako si Kung Zing Yang Master Yun Siang, nais kong maging isa sa aso mo magmula ngayon. At sinasabi rin ng Elder na handa daw siyang paglingkuran ng ating bida magmula ngayon. At pagkatapos marinig ni Yun Siang ang mga kahilingan ni Elder Kung Zing ay inihayag niya na ang paglilingkod sa akin ay talagang mahirap.
Tila tinimbang ni Master Kung ang mga kalamangan at kahinaan na gumawa sa pag-iisip, di ba? Nangamba naman si Elder Kung at pabulong nagsasalita ang matanda na mayroon bang kasangkot sa trade-off. Kung ang old man ay hindi gumawa ng isang mabilis na desisyon. Natatakot ako na ang ilang mga tao na ito ay papatay sa matandang ito. Upang masigurado na natapat ang kanyang mga sinasabi ay malakas niya na inihayag na hindi pa ako nang ahas na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Ang aking pamilya Kung ay palaging sumunod sa pangunguna ng pamilya ng Song sa nakaraan, at magiging pareho ito sa hinaharap. Kung ang batang master na si Yun Xiang ay hindi nag-iisip, ako si Kung Zing, ay nais na pumunta sa Song Mansion upang maging iyong lingkod. Matapos naman masabi iyon ni Elder Kung Zing ay bigla naman pumasok sa kanyang isip na kung ano ang kanyang gagawin, gayong ang mga gwardya, driver, maid at maging housekeeper ay alam niya ang lahat ng ito ay mga heavenly stage cultivator. At sinasabi rin niya na ako ay isang malakas na tao sa maagang yugto ng langit, ngunit walang isang posisyon sa Song family sa East Courtyard na sapat na disente para sa akin. Kaya naman sinisikap ng old man na makaisip siya ng mabilis kung paano daw siya magiging kapaki-pakinabang sa ating bida. At nang may naisip na ang old man na pwede niyang gawin na kapaki-pakinabang ay sinabi ng old man na sa pamamagitan ng paraan, Master Yun Xiang. Hindi ko alam kung mahilig ka sa mga pagkain sa East Courtyard ng Song Mansion. Noong nasa Zhongzhou ako, minsan akong nagsilbi. Napatawa naman ang ating bida sa mga naihayag na yon ni Elder Kung Zing at pinatigil na ni Yun Xiang ang mga nakakahiyang idea ng Elder. Pagkatapos, pinatayo na ni Yun Xiang ang old man dahil sa kanina pa ito nakaluhod. Matapos sabihin iyon ng ating bida ay mabilis ding natumayo ang old man at masigasig na nagsalita ang old man ng yes. Salamat, young master. Tila nakaisip naman ang ating bida upang maging kapaki-pakinabang sa kanya si Elder Kung Zing. Gayong sinabihan niya ito na Mr. Kung talagang balak mong maglingkod sa pamilya ng Song, mayroon akong isang gawain para sa iyo ngayon. At muli na naman lumuhad ang old man at kasabay nito ay masigasig na inihayag niya na batang Master Yun Xiang, bigyan mo lang ako ng gawain. Mamamatay ako para sa iyo. Hindi naman moari ang magiging reaksyon ng pagmumukha ng ating bida sa ginawang pagluhod muli ng old man habang may kinukuha sa loob ng kanyang damit ay sinabihan ni Yun Xiang ang elder na kung bakit lumuhad ka na naman muli. Kaya't mabilis na tumayo si Elder Kung Zing at pagkatapos masigasig niya na sinabing Master, utusan mo na ako. Nang mailabas na ni Yun Xiang gayong ito pala ay isang boteng table task at pagkatapos inihayag niya na sa pagkakaalam ko, bukod sa iyo. Ang lungsod ng Yang'an ay may 4 na mga ninuno sa nasa peak ng Earth Stage sa magkakaibang mga pamilya, di ba? Oo, tama ka tugon ni Elder Kung Zing habang nakafocus ang dalawa nitong mata sa table task na hawak ni Yun Xiang, at inihahayag din niya na kabilang sa 5 pamilya ng first year sa Yang'an City, maliban sa akin, si Chen Lu Taochu at ang 4 na matandang lalaki ay lahat sila ay natigil sa Earth Stage. At dagdag pa niya na kabilang sa mga second tier na pamilya, ang pamilyang Shen at ang pamilyang Zhao ay bawat isa ay mayroon ding isang peak ng Earth Stage. Ngunit hindi naman maunawaan ng old man kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At gayong nagtatanong si Elder Kung Zing ay iniabot na ni Yun Xiang ang bote na naglalaman na 4 na piraso na pills, sabay ipinaliwanag niya na ito ang 4 na barrier-breaking pills, puntahan mo sila, at hayaan mo na makapag-breakthrough sila sa heavenly stage para sa akin. Halos mapaiyak naman si Elder Kung nang nasa kamay na niya ang sinasabi niyang ito daw ay ang legendary barrier-breaking pills. Sa katunayan naghirap si Elder Kung Zing sa loob ng 5 taon para lang makapag-breakthrough maabot ang heavenly level. Dahil sa kamakailan lang naabot ng old man ang antas na ito, na halos daw ay hindi pa niya na-enjoy ang pagiging malakas niya sa 4 na matanda na tutulungan ni Yun Xiang na makapag-breakthrough sa heavenly stage. At gayong 5 taon ang kanyang ginugol para lang maabot ang antas na ito ngunit, sa oras na maibigay na niya ang mga table task sa mga ancestor na magkakaibang pamilya ay magiging kasing lakas na niya kaya't samang-sama ng loob ni Elder Kung gayong hindi na niya mayayabangan ang 4 na matatanda. Habang naghihinagpis pa si Elder Kung ay natanong ni Yun Xiang na parang alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Tumugon naman si Elder Kung na ikaw, pinaplano mo ba na lupigin sila? Ano naman? Sambit ni Yun Xiang. Naiintindihan ko, pinaplano mong sakupin ang mga ancestor ng maraming pamilya, at kunin ang kanilang kapangyarihan sa pamilya para magamit mo.
At pagkatapos inilabas ni Yun Xiang ang isang pill sabay ipinangako ng ating bida kay Elder Kung Zing na kung sakali na magiging mahusay ka ang Heavenly Spirit Pills na ito ay ang magiging gantimpala mo. At matapos naman malaman ni Elder Kung na may gantimpala siyang makakamit ay mas ginanahan ang old man kasabay nito ay masigasig niya na sinasabing yes. Master, huwag mag-alala, young Master Yun Xiang. Hahayaan ko ang batang Master Yun Xiang na kunin ang 4 na pamilya sa ilalim ng kanyang utos. Okay, sige na umalis ka na, sambit ni Yun Xiang sa kay Elder Kong, kaya't magalang na umatras si Elder Kong at pagkatapos, magalang na nagpaalam ang old man bago umalis. Ngunit bago makalisan ang old man ay may bigla naman naalala ang ating bida, kaya naman tinawag niya muli ang papaalis na si Elder Kung Zing kaya't ang old man ay biglang natigilan at napatindig ng tuwid na tuwid sa pagtawag na iyon ni Yun Xiang. Magiliw na nagsalita ang old man sinabi niya na naririto na ako. Young Master, anong mga tagubilin ang mayroon ka? At habang nangungulangot ang ating bida sabay niya natanong ang tungkol sa kontrata ng kasal. Matapos sabihin iyon ni Yun Xiang ay gulat na gulat ang ating bida gayong hindi lamang lumuhad ang old man bagkus yumuko pa ito, habang sinasabing patawarin mo ako, batang Master Yun Xiang. Dadalhin ko sa iyo ang batang babae na si Shengsen. Ngunit alam ko rin na si Shengsen ay marahil ay hindi karapat-dapat na maging asawa mo. Kung ang batang Master Yun Xiang ay hindi kanselahin ang kontrata, hayaan siyang maging iyong kabit o housemaid. Tumigil ka, hindi ako interesado sa kanya. Sambit ng ating bida at pagkatapos, sinabi rin niya na ibig kong sabihin, ay maghanap lamang ng isang disenteng dahilan upang masira ang marriage arrangement. Tungkol sa kung ano ang iniisip ni Kung Shengsen, hindi ko nais na makagambala at tamad din ako sa pag-aalaga sa kanya. Hindi naman lubos maisip ni Elder Kung Zing nakakansilahin ni Yun Xiang ang kasunduan ng kasal. At gayong tila ay hindi matanggap ng old man na tatapusin ng ating bida ang kasunduan ng kasal. Kaya naman seryosong nagsalita si Yun Xiang na si Mr. Kung ay isang matalinong tao din, kaya hindi muna ako kailangan na turuan ka kung paano ito gawin, di ba? Sa ipinakitang reaksyon na iyon ni Yun Xiang at mga binitawang salita ay agad sinang-ayunan ni Elder Kong, gayong sinasabi nito na mangyaring matiyak, young Master Yun Xiang. Tiyak na mahawakan ko ng maayos ang bagay na ito. Dahil sa wala na nais idagdag pa si Yun Xiang ay itinaboy na niya ang old man para umalis. Kaya naman ang old man ay naglakad na muli papaalis, pero, bigla huminto ang old man na animoy nakikiramdam na baka ay tawagin muli siya ni Yun Xiang, bagamat wala naman nagtatanong ngunit nagsalita ang old man ng okay, ngunit nanahimik lamang naman ang ating bida pati na rin ang ilang kasama nito. Gayong walang nagsasalita ay inihayag ni Elder Kung Zing na so. Aalis na talaga ako, ngayon. Habang nakaturo ang daliri sa bubong. Kaya naman tinawag muli ng ating bida ang old man at pagkatapos sinabi niya na huwag umakyat sa dingding, dumaan ka sa pintuan. Oo, salamat, batang Master Yun Xiang, sa iyong pakikiramay. Tugon ng nahihiyang elder, at sa pag-alis ni Elder Kung Zing ay napasabi naman ang ating bida na ito ay isang maliit na hindi inaasahang nakilala, ngunit ang kasal ay sa wakas ay naayos. Habang sa kanyang likod ay nakatitig sa kanya si Butler Mo, sa mga ilang sandali naman ay tinawag ni Butler Mo si Yun Xiang na agad na tanong ng ating bida na kung ano ang problema uncle mo. Ayon kay Butler Mo sinabi niya na itong si Kung Zing. Natatakot ako na hindi talaga siya sumuko, natatakot ako na nakita niya ang lakas na ipinakita ng pamilya ng Song na nagdulot sa kanya ng takot. O baka gusto nilang pumusta sa pamilya ng Song para sa isang haka-haka na pampulitika. Sa kabila naman ng seryosong pagsasalita ni Butler Mo, ay bigla naman sumingit si Agent gayong may mahalaga itong iuulat sa ating bida na si Kung Shengsen daw ay umalis ng maaga upang makipagkita sa batang kalye na si Zon Xia. At sa tingin ko rin tama si Uncle, ang pamilyang Kong ay maaari pa ring lihim na nagpapakilos ng mga bagay-bagay, kung wala kaming gagawin. Gayong binabalimbing ang kanilang Master Yun Xiang ay sumabat na rin si Aga na hayok sa pagkito. At sinabi ni Aga na gabi ngayon master angkop sa pagpatay. Habang si Miss Qingdai ay nagimbal nang makita niya ang babae na dapat ay ikakasal kay Yun Xiang na mabuti na lang at naisaayos na ang usaping ito. At ang ating bida naman ay sinabihan niya kaagad si Aga na hindi na kailangan gawin ang kanyang mungkahi na pagpatay. At pagkatapos, seryoso na nagsalita si Yun Xiang inihayag niya na makinig kayo. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng malaking labanan dito.
Milyon-milyong mga mabangis na hayop ang makasisira sa bakal na pader, at hindi mabilang na mga tao ang namatay sa nag-aapoy na labanan. Sa oras na iyon, ang bawat karagdagang punto ng kapangyarihan ay magpapanatili ng siga ng pag-asa para sa mga tao ng kaharian ng Tiando. Sa panahon ng krisis ng kaligtasan ng bansa, hindi natin dapat sayangin ang ating enerhiya sa hindi kinakailangang panloob na mga salungatan tulad ng mga kaguluhan sa pamilya at personal na karangalan at kahihiyan. Sa mga inihayag na iyon ni Yun Xiang ay naantig ang puso ni Miss Qingdai matapos niyang marinig ang madamdaming salaysay na iyon ng ating bida, gayong inaakala ng lahat ay nauugnay lamang ito sa pagiging mapagbigay ng ating bida, maging si butler mo ay halos naiyak na sa madamdaming salaysay na iyon gayong sinasabi nito sa kanyang isip na ang batang Master Yun Xiang ay talagang may isang malaking puso. Maaari niyang pakawalan ang kanyang dignidad para sa kapakanan ng pangkalahatan na sitwasyon, at napansin din ni butler mo na si Yun Xiang habang lumalaki ay nagiging talagang kahanga-hanga. Ang likuran ng batang master na si Yun Xiang ay naging higit pa at katulad ng tatag ng ikatlong master. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ng ating bida ay nag-iisip ng kasakiman gayong sinasabi nito na upang makontrol muna ang mga ito ay gagamitin ko ang mga sakim na bagay. Sa labanan ng Southern Wilderness Beast Tide, syempre, mas mahusay ang maraming malakas na makikipaglaban. Matapos nito, tinawag ni Yun Xiang si butler mo na mabilis tumugon ng kanyang uncle tanong nito na kung anong meron. Ipinag-utos ng ating bida na ayusin ang isang mas mahusay na bangka para sa akin, pupunta ako sa isang mahabang paglalakbay bukas. Okay young master, tugon ni butler mo. Kasabay nito, sa Southern Wilderness Great Wall, 10 milya mula sa labas ng bakal na pader. Makikita ang isang sasakyan na mula sa Zishui Kingdom. At ito naman ang mass-produced women machine na mula rin sa kaharian ng Zishui. Sa kabilang bahagi naman ay may mamamataan na may mabilis na tumatakbo, na ito pala ay isang Star Soul General. Sa bilis ng ginagawa nitong pagtakbo, ay naalarma naman ang dalawang women machine ng Zishui Kingdom sabay na tanong ng dalawa na kung sino ang paparating. Gayunpaman ay tumalon pa ng mataas ang Star General at nang bumagsak ito sa mismong harapan ng isang babae na hindi man lamang nangamba ay kasabay nito nag-Star Solution na ang Star Soul General. Matapos mawala ang kaalab na makina ay magalang na inihayag ng commander, inihayag niya na mula ako sa hukbo ng bakal na pader, ako si Zhang Mo ang pangalawang kapitan. Habang iniaabot ang liham ay sabay nito na sinasabing inaprubahan ng aming Songqing ang paglabas, narito ako upang may hatid ang dokumento. Ito si Willow Ning. Ang cultivation ay nasa mid-earth stage, mula sa Zishui Kingdom na nakastation sa Southern Wilderness, ang general ng Joint Defense Line. Matapos matanggap ang approving document ay agad nagpasalamat kay Commander Zhang sa personal nitong pagdadala ng dokumento, bukod dito ay ipinaabot din niya ang kanyang pasasalamat kay Songqing. Matapos maibigay ang dokumento ay agad na rin nagpaalam si Commander Zhang gayong sinasabi nito na mayroon pa siyang tungkulin sa militar na dapat ay gampanan. Ipinakita naman mula sa Zishui Kingdom, ito ang Zishatui State Transport Ship Maintenance Warehouse. Na sa mga oras na ito ay kasalukuyan ay dumadalaan sa ilang pagsusuri ang tinatawag na Zuenu Style Trial Model ang second generation testing machine na binuo ng Zishui Institute ng Mechanical Engineering. At sa mga oras din na ito ay nakabalik na rito ang babaeng general na tumanggap ng approval later. At iniulat niya sa prinsesa na ang Tiando Army ay inaprubahan ang iyong kahilingan, sabay tanong niya sa prinsesa na kung aalis na rin sila ngayon. Ito si Princess Lang Huan, Empress Zishui half-sister, nangunguna sa disenyo at pag-unlad ng ikalawang henerasyon ng mass-produced Star Soul General Zuanu sa Zishui Kingdom. Gayong aprobado na ang kanilang pagdaan sa bakal na pader sambit nito na pagkatapos syempre pupunta kami ngayon. Ang prinsesa na nasa sabik ng masubukan ang tatlo niyang likhang makina sa mga fierce breast species. Sa susunod nating video ay ang pag-alis ni Yun Xiang sa kanilang mansion sakay sa ibinigay sa kanyang open pipe na flying motorcycle. Upang magpunta sa disyerto para mangaso at pagkuha ng mga ilang sangkap sa pag-refine. Kasabay nito ay ang pag-uwi ng kanyang uncle na hayok sa babae na si Song Bo. Ang di inaasahang magkasabay sa daan sa panig ni Yun Xiang at ang prinsesa ng Zishui Kingdom na matapos yabangan ng ating bida sa pagmumotor ay biglang naging interesado sa kanya.
Oy, shout out sa mga gwapong motorcycle rider natin dyan lalo na pag naka-helmet, hihi. Kasabay nito, ang pagdating ng guro ni Yun Xiang sa Jiwo Academy na si Instructor Cheng Yi at si Old Man Shu Himing, ang Old Man na minsan ay ginawang test subject ng ating bida para tulungan itong lumakas. Ang instructor na matapos makita ang naggagandahang at napakaraming katulong ng Song Mansion ay naingat ng labis sa kanyang estudyante gayong napapaligiran ito ng pagkarami-raming babae. At tunay na dahilan ng kanilang pagpunta sa Song Mansion ang pagdadala ng mga soul talisman na base sa blueprint ni Yun Xiang.